Bombo Weather Update. Magandang umaga mga Kabombot Kasser Nation. Narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. At tuluyan na ngang pumasok sa Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Marce na unang nabuo nga sa labas ng teritoryo ng ating bansa. At huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 935 km east ng Eastern Visayas. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot sa 65 km per hour malapit sa gitna at mayroong pagbugso ng hangin na umaabot naman sa 80 km per hour. Tumikilos nga ang bagyo pa west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Sa ngayon ay wala pang nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa alimang lugar dito sa ating bansa at inaasahang magpapatuloy nga ang pagkilos ng naturang bagyo, itong si Bagyong Marce, pa northwestward dito ho sa may bahagi ng Philippine Sea at magdadala naman ng mga pag-ulan. Itong trough nito dito naman sa may bahagi ng extreme northern Luzon at maging dito sa may eastern portion ng Luzon simula yan bukas. At posible namang itaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar dito naman sa may lalawigan ng Cagayan. At signal number 4 nga mga Kabombot Kasser Nation, ito hong nakikita nating pinakamataas na wind signal na maaaring ibandera sa mga susunod na araw. Partikular na yan dito sa may bahagi ng Luzon o maging dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. At inaasahang lalakas pa nga itong Bagyong Marce habang naandito sa may Philippine Area of Responsibility dito sa may Philippine Sea at bukas ng umaga ay maaabot na nito itong severe tropical storm category. At bukas naman ng gabi o Miyerkules naman ng madaling araw ay maaring umabot ito sa typhoon category. Samantala, bagyang maulap hanggang sa maulap na papuri na may mga pulo-pulo at mahihina mga pag-ulan ang mararanasan naman ngayong araw. Dito yan sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Island dahil pa rin yan dito sa umiiral na northeasterly wind flow. At parehong panahon rin ang iiral ngayong araw dito naman sa may bahagi ng Eastern Visayas, maging dito sa may Bicol Region, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Cagayan dahil naman yan dito sa extenso naman netong Bagyong Marce. At magiging maganda naman ang lagay ng panahon ngayong araw dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa bagamat makararanas pa rin ng paminsan-minsang mga pag-ulan at pagkulog-pagkilat dahil naman yan sa pag-iral netong localized thunderstorm. Bombo Genesis. Okay. Unang-una, Bombo Victor, ano ang landfall scenario nito? Posible pang magkaroon ng landfall lalo dyan sa may extreme northern Luzon? Bombo Dennis, dalawang senaryo ng yung nakikita natin na maaaring o mangyari. At partikular na nga itong pag-landfall, maaaring mag-landfall itong si Bagyong Marce dito yan sa may bahagi ng dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon o kung magbabago man ang direksyon nito ay maaari na mag-landfall ito dito mismo sa may bahagi ng Cagayan o partikular dito sa may northern portion ng Luzon. Bombo Genesis. Okay. Etong nasa screen natin ngayon, Bombo Victor, parang nag-straight siya pagkatapat dyan sa may bahagi ng Luzon landmass or sa dulong bahagi ng Luzon landmass panorte. Parang nag-straight siya. Anong kwento dito or anong rason dito? Kasi slanting yung direction niya and then bigla-bigla nag-straight siya dyan sa may bahagi ng sa pagitan ng Batanes at ng Cagayan Province. Bombo Genesis, makita mo nga dito na after dito sa may bahaging ito, so nag-straight nga siya papunta dito sa may bahagi ng Batanes dahil yan doon sa pressure dito sa may upper part nitong extreme northern Luzon kaya hindi siya nagdiretso pataas. So baga dire-diretso tinutumbok na nito etong may bahagi ng Batanes. Bombo Genesis. Okay. So parang sinasadya, kasi sa mga nakalipas pang mga bagyo, Bombo Victor, yan yung talagang tinutumbok ng mga bagyo, kung di man dyan sa may Isabela, Cagayan, Batanes area, yan at yan usually yung dinadaanan ng mga bagyo. Hanggang kailan natin posibleng maranasan itong mga pagulan na dulot po ng bagyo, Bombo Victor? Actually, Bombo Genesis, etong si Bagyong Marce at posible itong sa Sunday pa o kaya naman ay Lunes sa susunod na linggo lalabas sa Philippine Area of Responsibility. So halos itong buong linggong ito ay posibleng makaranas tayo nitong masamang lagay ng panahon. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Victor. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!